Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Mga ka-PL, marami po akong nababasa dyan sa comment section ko. Ang sabi, PL, ano nangyari sa'yo? Bakit ka bumaliktad na? Ngayon, kaklaruhin ko mga ka-PL kung bumaliktad ba ako o hindi. Para maliwanagan po itong ating mga kababayan na hindi po naiintindihan ang ginagawa ko ngayon. Okay, pero bago po tayo magsimula, makikisuyo muna ako sa mga hindi pa nakasubscribe. Baka naman, at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat po. Baka naman sa mga kapwa DDS natin dyan, ganito, ang salitang baliktad, hindi nyo pwedeng sabihin sa akin yan. Dahil kailanman, hindi po ako bumaliktad. Paano nangyari? Noong nakaraang halalan, 2 lang ang sinuportahan ko. Marcos at Duterte. Ilang beses ko na po itong inulit-ulit. Ha? Bakit nyo po nasabi na bumaliktad na ako? 2 lang ang sinusuportahan ko. Di ba? Ang bumaliktad kasi ganito. Kung hindi ako nakasuporta kay BP Sara, no? At kay PBBM lang ako sumuporta, tapos ngayon nakukulangan ako sa trabaho niya, naiinip na ako sa pag-unlad ng bansa, naniningil na ako ng mga pangako niya, tapos lumipat ako sa kampo ni BP Sara. Yon ang baliktad. Yon ang bumaliktad. Hindi. 2 silang sinuportahan ko noong nakarang halalan. Marcos at Duterte. Ngayon ang tanong, kritiko na ba ako ng Pangulong Marcos? Masasabi ko sa sarili ko, hindi rin. Hindi ba pwedeng questionin ang isang elected official kung tayo mismo nakakaramdam na kulang ang naging trabaho niya? Hindi ba pwedeng maningil doon sa pangako niya na, ano nga yung pangako niya mga ka-PL? Yung babangon tayong muli. Ayun, di ba? Ngayon, bagong Pilipinas na. Sabay-sabay tayong babangon muli. Ayan, na darating daw ang isang araw mga ka-PL, tayong mga Pilipino daw, taas noon na, kahit kanino, ngayon lang, hindi ho natin maitaas ang ating noo. Sa China, ayan, binabanatan tayo araw-araw, kaninang umaga lang po mga ka-PL, binomba na naman po itong maghahatid ng resupply mission. Kaninang umaga lang, silipin nyo po sa Philippine Coast Guard na page. Makikita nyo po doon ang video. Hindi natin maitaas ang ating noo kasi ako mismo masasabi ko nakukulangan ako sa trabaho ng Pangulo. Pero kapag may nakita ho tayo sa balita na meron siyang mga nagawa sa ating mga kababayan, hindi po natin pwedeng palagpasin yan. Ipapaabot ko po yan sa inyo mga ka-PL. Katulad po nitong babasahin ko. Ang kritiko kasi, sarado yan. Kahit na may nakitang magandang ginawa, hindi niya ibabalita yan. Yan ang kritiko. Ako ang sarili ko, hindi ako kritiko. Naniningil lang ako sa mga pangako ng Pangulo. Maliwanag tayo dyan, walang bumaliktad. Hindi ako bumaliktad. Dahil ang sinuportahan ko, Marcos lang
at Duterte. O, 3 beses ko nang inulit yan. Okay? O, dito na po tayo sa nagawa ni PBBM, mga ka-PL. O, basahin ko po sa inyo. Malay natin, baka ito na ang magiging daan para magmura ang presyo ng bigas at maging 20 pesos na. O, ito po, mula po ito sa PCO wala na po ako sa grupo ng Tugon, di ba? Pero kino-content ko pa rin ito. Bakit? May nagawa Nagtrabaho yung mama no? Ilang araw bago magpasko, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga land title at kagamitang pang-agrikultura sa mahigit 2,000 na agrarian reform beneficiaries mula sa Western Visayas, mga ka-PL. Ilang katao daw po? 2,000. Palakpakan. Pero isa lang ang masasabi ko, mga ka-PL. Hindi po ito tulong. Hindi tulong, namigay ng lupa at saka kagamitang pang-agrikultura. Opo, hindi po ito tulong. Nagtrabaho lamang etong mama. Kasi pag sinabi ho nating tulong, mga ka-PL, mula po sa sarili niyang bulsa. Dumukot siya, nag-withdraw siya sa bangko niya, at ipinamudmud niya sa mga benepisyaryo o nitong mga magsasaka. Hindi po. Galing po ito sa kaban ng bayan. Pera din po ito nating lahat, mga ka-PL. Kaya, ang tawag ko dito, nagtrabaho lang siya. Iba ang trabaho at iba ang namigay ng tulong. Ayos! Mr. President, sana lahatin po ninyo lahat ng mga merong malalaking sakahan tulad po dito sa Mindanao. Kung hindi ako nagkakamali, dito sa Mindanao ang may pinakamalalaking sakahan. Tila hindi ko yata masyado nababalitaan. Lahatin nyo po, Mr. President, para malay natin, makamtan natin yung pangarap mo, pangarap. Nasabi ng iba, pangako daw. Okay, sabi niya, pangarap lang. Na maging 20 pesos ang bigas. Malay natin. Ngayon, ang tanong, mga ka-PL, dahil namudmud siya ng mga lupain, ayan, maaaring sakahan ito, at mga kagamitan na pangsaka, ito na ba ang maging daan na magmumura na ang bigas o mumurahin natin ang bigas dahil sa mahal? Hindi pa ho. Mahabang proseso pa po ito, mga ka-PL. Hindi pa po ito ang daan. Dahan-dahan po ito. Baka kasi umasa po tayong lahat. Ako, hindi po ako umasa talaga. Sa totoo lang. Ngayon nga, dito sa balita, abay, maaaring sumipa sa halagang 60 pesos po ang kada kilo ng bigas. Kamusta po ang bigas dyan sa inyo? Nagmura na ba o mura pa rin ba o nagtaas na? O paki-comment nyo na po. Ito ho yung balita mula po dito sa paborito kong tambayan. Isama ko na rin po ito. Nagbabala ang Rice Price Watchdog Bantay Bigas na posibleng sumipa, mga ka-PL, sa 60 pesos kada kilo ang presyo ng bigas ng regular milled rice dahil sa malaking agwat ng local supply at sumisirit na presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Regular milled rice po ito, mga ka-PL. Kung hindi ako nagkakamali, noong nakaraang buwan, ito ay 42 lamang. Kasama po ito doon sa yung price cap. Ayan, yung price cap.
na ginawang 42 o 40 yata yon pesos kada kilo. Ngayon, sisipa po mga ka-PL sa 60 pesos kada kilo. Abay, maghanda-handa ho tayo. Bagamat, maaari pa lang ha, ang sabi dito, namumuro o paparating, ganon. Hindi pa nangyayari. Yan, paparating pa lang. Pero magsipaghanda na ho kayo. Dahil maaari po itong mangyari. Mr. President, ano po ang gagawin ninyong hakbang kapag ka nangyari ito na umabot po sa 60 pesos ang kada kilo ng bigas? Kawawa po yung ating mga kababayan. Patunayan nyo po, Mr. President, yung pangako ninyo na babangon tayong muli. Huwag nyo pong hayaan na kantsawan kayo ng mga kababayan natin na karamihan po ngayon, kung hindi ako nagkakamali mga ka-PL, nababagot na po sila. Naiinip na po sila sa pangako ng Pangulo na babangon tayong muli. Tila ang bumabangon ngayon parang yung mga nasa pwesto lang Sila lang ang maganda buhay Tayo, nananatili pa rin po tayong isang kahig, isang tuka, mga ka-PL. O magtatanong ako ulit, magkano po ang presyo ng bigas dyan sa inyo? Para malaman ho nila, paki-comment po. Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Mahalin natin ang bansa. Be blessed.